Amen. Yan, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, mga miyembro ng JBCC. Happy birthday, Brother Aldrin. Yan. Ilang taon ka na ba, Brother Aldrin? 20. Yan. To God be the glory. 20 taon. Kaarawan niya na siya iniingatan ng Diyos simula ng pagkagising tuloy, pagkasilang niya sa mundong ito. At ngayon ay ika-20 taong kaarawan niya na. Yan, salamat sa Panginoon yan sa buhay. Yan din Sister Rachel. Papasalamat siya kasi si Brother Aldrin yung ginamit ng Panginoon sa buhay niya. Yan yung kagaya ng buhay ni Jacob. Kaya ang ganda ng topic kanina yung plano ng Diyos. Diba? Si Jacob nagtanong si Pastor Eddie, ano ba yung nangyari ngayon? Sino ba yung plano nun? Diba? Yung Diyos. Yan, talagang ang Diyos na nagpaplano. May mga bagay kaya bawal ang judgmental. Sabi nga ng Bulaga. Walang TG, Tito Picat Joey, TBJ, TBJ. Bawal ang judgmental. Kasi lahat ng bagay naman talaga ay plano ng Diyos. Totoo po yun. At yun nga sa istorya ni Esau at ni Jacob. Yan, ganda ng topic kanina Yan kaya si Esau naman, kinalaunan talagang naintindihan niya yun. At paano paraan? Tinanggap niya uli si Jacob. Kaya kung mabasahin niyo yung Genesis, natin yung aklat ng Genesis sa istorya nila, talagang nangibabaw yung talagang pagiging magkapatid. Yung premil ni Esau talagang ginamit niya rin sa tama sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa kanyang kapatid na si Jacob. Amen? Sino rin yung nakabasa na ng istorya nila? Yung aklat ng Genesis na yun, sa istorya ni Jacob at Esau. Yan. Nawa, maging familiar tayo lahat yan sa Old Testament. Napakahalaga niyan. Napakahalaga ng aklat ng Old Testament para sa buhay natin. Ako, napulot kong aral doon. Kagaya ni Esau, na dapat pahalagahan natin yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, mga pribilehiyo. Amen? Kasi hindi natin alam yung plano ng Diyos sa atin, sa totoo lang Salamat nilang kasi sa banal na kasulatan dahil doon, dahil sa mga buhay nila na inilalahan para sa atin, yung mga nakita natin, saksihan natin, base sa istorya nila, pinalalabas sa TV, the Bible, Ten Commandments. Nalalaman natin yung istorya ng buhay nila kahit hindi pa nga tayo nagbabasa ng Bible, parang familiar na sa atin sa pamamagitan ng palabas. Pero napaka-importante talaga na nagbabasa tayo ng Bible kasi nakikita talaga natin yung nais sabihin ng Diyos sa atin. Amen? Gusto niyang sabihin sa atin yung mga bagay na dapat nating maging tayo pagdating ng panahon. Pagdating ngayong mga New Testament tayo. Kaya napakahalaga ng Old. Huwag lang natin bigyang pahalaga yung New Testament. Napakahalaga ng New Testament kasi si Jesus Christ ang pinakamahalaga Pero napakahalaga ng Old Testament para masalamin sa buhay natin yung mga pananampalataya ng mga taong nauna sa atin at kapulutan ng aral, yung pinoprophecy ng Old Testament na si Jesus, ang Kristo, ang nag-iisang anak, buhay na Diyos na maglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? Yan, kaya yung dalawang istorya na yun, ay dalawang anak ni Isaac na kambal, si Jacob at si Esau. Kaya nga nagtago si Jacob nung nabasabasan siya ni Isaac nagtago siya sa kanyang tsuhin. Sino yung tsuhin niya? Si Laban. At yung pangyayari, ilang years niya nandun doon. Pinangakuhan din siya noon at hindi tinupad, tiniis niya yun Kasi alam niya naman, consequences niya yun Siya nagawa niyang pangdaraya sa kanyang kapatid. Amen? Kaya ganoon. At ato naman, takot na takot siya nung natapos niya na, it is finished. Diba? Nakapag-asawa na siya, kuha niya na yung anak ni Laban sa pagtitiis niya Yung mga istorya nga ron tungkol sa mga tupa, bakit ganito yung kulay ng tupa, bakit may pati. Amen? At yun, takot na takot siyang makita si Isaac. Naninigurado pa nga siya, pinapaulay niya muna Kasi baka patayin siya di ba? Tapos yung nangyari na wala na talaga siyang
matatakbuhan, talagang kailangan niya harapin si Esau. Ayun, nandoon yung pag-ibig ng isang kapatid talaga, ng ibabaw. Kaya salamat sa Panginoon. At sa atin naman, ano yung story doon? Bigyan natin pahalagahan yung pribilehiyong meron tayo dito sa mundo na inaatang ng Diyos sa atin. Kasi si Esau, pinagpalit niya sa pagkain. Sa kanya parang joke lang yun eh. Sa totoo wala ako naisip ko para sa kanya joke lang yun. Parang usapang kapatid lang, berba lang eh. Hindi niya alam, si Jacob seryoso. Gustong-gusto niya talaga yun kasi napakahalaga ng mga pagkakataon ng panahon na yun na ikaw ay babasbasan ng inyong ama. Sagrado ang bagay na yun at dapat seryoso ka doon. Si Esau, walang parang wala lang. Hindi siya serious. Sige, okay lang yan kasi hindi niya binibigyan importansya. Amen? Kaya nga, sa mga nakagraduate sa Bible School, hello! Napakahalaga yan, yung titulong natanggap nyo. Tandaan yan, hindi lahat pinahihintulutan ng Panginoon na maging pastor. Tama po ba? Bagamat, ang Diyos ang nakakalam niya kung magiging pastor tayo, pero sa ating pag-aaral, may mga, gaya sa mga nag-graduate, may diploma na kayo. Isang malaking karangalan niya na ipahayag ng Panginoon. Hindi ka kasi mag-aaral kung hindi ka rin tinawag. Kung hindi ka rin intulutan graduate ng Diyos kung hindi rin naman ikaw pinili. Kaya kagaya huwag kayo maging tulad ni Esau naging baliwala. Hindi lang yung mga maging mga miyembro. Hindi ka uupo dyan kung hindi ka tinawag ng Diyos at pinili na makasama niya pagdating ng panahon sa buhay na walang hanggan. Kaya ang dapat mong gawin, pahalagahan mo kung bakit ka dyan nakaupo. Pahalagahan mo kung bakit ka na sa church at nakikinig ng kanyang mga salita. Bigyan mo ito ng lubos na importansya. Diba? Si Esau, napansin natin doon. Wala lang, kala niya, gutom siya, verbal lang to, kapatid na mga joke lang naman yung mga pinag-uusap. Hindi niya alam. Hindi niya alam na napakalaay si Jacob, alam niya eh. Kaya nga pinipilit niya, pinagsisikapan niya, maging nung nanay niya eh. Pinagsisikapan nilang makuha yun, dahil napakahalaga nun. Noong panahon ng Old Testament, yung babasbasan ka ng iyong ama, o kaya ng isang propeta, kagaya sa buhay ni David. Nilangisan siya ni Samuel. Amen? Sa inyo ba, yung mga graduate na italaga ba kayo ng tagapagturo nyo na humayo kayo at may isang ganap na kayong mga lingkod ng Diyos? Yun, napakahalaga nun. Kaya yun yung mga moment na huwag nating makakalimutan. Parang isang tipan ito na ginagampanan, binigyan tayo ng pagkakataon para maipakita natin sa Diyos ang pinaka-the best nating paglilingkod sa Kanya at bihirang mangyari yun sa buhay natin. Amen? Pero isipin nyo rin, hindi lang mga pastor, gaya ng sinasabi ko, tayong lahat na binigyan ng pagkakataon ng Diyos namulat sa mundong ito, kagaya nga ng kay Brother Aldrin at Sister Rachel. Sabi Sister Rachel, salamat sa Panginoon kasi dahil sa buhay ni Brother Aldrin. Kung hindi si Brother Aldrin ang dumating sa mundong ito, paano si Sister Rachel makakakilala sa Panginoon? Amen? Tama po ba? Ganon yun. Kaya salamat at binigyan ng pagkakataon ng Diyos si Brother Aldrin na ipanganak. At dahil doon, bagamat bata pa sila, sabihin na natin hindi pa nila talaga alam kung sila talaga pagdating ng panahon. At least, maliwanag na nakilala na ni Sister Rachel ang Diyos. Amen? Yun yung pinakamagandang bagay doon, hindi lahat. At bagamat lahat ay inaanyayahan, pero sabi ng Bible, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ng Panginoon ay aakyat sa kanila ng langit. Bakit? Kasi kagaya nung mindset ni Esau nung time na yun nila ni Jacob, hindi sila seryoso. Amen? Hindi sila seryoso. Hindi siya seryoso. Hindi sila seryoso kaya hindi sila makakakyat sa langit na tinutukoy. Amen? Kaya ano dapat natin gawin? Maging seryoso tayo sa tungkulin o sa ating buhay ngayon na ngayon binigyan tayo ng pribilehyo ng Diyos para makilala siya, si Jesus na nag-iisa at tuloy na Diyos. Amen? Tama po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Ipagpasalamat mo na ikaw ay nakaupo dyan at nasa church na ito ay nakikinig ng kanyang banal na salita. Amen? Amen? Kaya purihin ng Diyos. Ang sarap pakinggan ng mga patotoo eh. Yung mga
istorya ng ating mga ninuno sa pag-aaral. Kaya faith coming by hearing and hearing the Word of God. Kung walang mga nangangaral, nagtuturo ng Word of God, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Hindi tayo magkakaroon ng lesson. Hindi natin maiintindihan ng mas mababaw yung mga nais ng Diyos na sabihin sa atin. Kasi napakalalim ng Bible, sa totoo lang. Sino rito yung nagbasa ng Bible isang beses na intindihan niya? Yung Bible. Di ba? Hirap? Ay hirap. Salamat sa mga ginagamit yung tagapagturo o gaya ng Sunday School. Habang nakikinig tayo, kung seryoso kang nakikinig, maraming ikinikwento ang Diyos sa'yo. Sa totoo lang, sa pamamagitan ng likod niyang nagtuturo nito. At habang ikaw ay nakikinig dyan, hinuhukay ng Diyos ang kaisipan at puso mo. At may sinasabi siyang napakahalagang bagay sa'yo. Na kung gagawin mo lang ay buksan yung puso mo at pandinig sa Kanya. Kaya ang daming revelasyon sa iyo ng Diyos habang kinikwento ng nangangaral, nagtuturo yung storya na yun. Amen? O kaya, habang nakaupo ka dyan, nakikinig, layo ng isip mo lang sa bahay mo. Wala ka rin naman matututunan. Amen? Kaya maging serious, huwag tayo tumulad kay Esau, bigyan natin ng importansya, ang napakahalagang bagay. Ano yung bagay na yun? Yung lumitaw ka sa mundong ito at nakaupo ka sa upuan ng templo ng Diyos. Amen? Palapakalangin ng Diyos! Pagpalain naman tayo ng ating Panginoon, hindi lang tayo. Hanggang sa mga taong inaabot ng tinig na ito, lalo na yung mga taong nagbibigay importansyang pakinggan, itong napakahina, maging sa pinakamahinang tinig na naririnig nila, na magbubukas sila ng puso sa banal na salita ng Diyos. Amen? Ngayon yung madalas kong i-share yung sa Marcos 9:39, tama ba yun? Marcos. Okay, sige. Papasahin ko lang, wala pa tayo sa topic. Ano lang to, introduction pa lang. Medyo parang mahaba na, mag-alas 11 na agad. Marcos, papasahin ko lang ulit. Marcos 9, 39 ata. 39, yan. Yan. Ngunit, sinabi ni Jesus, 38 yata siya. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang tao nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinabawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagpawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi agad magsasalita ng masama laban sa atin. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Iyon yung mga taong minsan nakakarinig, dumadaan, at narinig nila yung salita ng Diyos, at naikwento nila sa iba. At tayo naman, sasaksihan natin, at dahil doon, hindi naman yun ituturing ba natin silang iba? Hindi. Kapag hindi nila itinatatwa ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, sa atin sila, kaisa natin sila. Amen? Yan, ibig sabihin nun. At napakahalaga niya sa mga taong napapadaan, kagaya ng istorya na ito, kung iisipin natin, ganun din yan eh. May mga taong sumusunod dyan sa kanila, nahihiya lang makisama sa mga kalapiter, kalahuan, maaring mga kagalit nila nung panahon nyo, huwag nakita sila. Oo, ngayon, bakit? Ngayon, sama-sama ka, mga ganong bagay, pero tumatatak sa isip at puso nila yung mga aral ni Kristo, mga ganong bagay. Para sa akin, yan ang nakikita ko. Yan, kaya purihin ng Diyos. Kaya napakahalaga, hindi lang sa inyo dyan nakaupo, hindi lang sa atin na narito sa church, sa lahat ng tao, inaabot ng tinig na ito, pinagpala tayo ng Diyos. Dahil hinintulot niya na mapakinggan natin ang bawat istorya ng kanyang mga salita at ng buhay niya na binigay niya sa krus para sa lahat. Amen? Yan, kaya purihin ng palangpahan natin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan, pero hindi yun ang topic natin. Na introduction ko lang, kasi kanina ba ako nag-iisip ng introduction, wala akong maisip. Naisip ko yung kanina, parang similar din naman. Kaya dapat natin bigyang importansya ang yung mga bagay na meron tayo ngayon, pribilehyo na binibigay ng Diyos. Kaya ang ating topic ay ang title, The Three Great Love of God. Tama ba yung English nila? You must know and you must remember. Yan. Ang tatlong dakilang pag-ibig ng Diyos na dapat nating malaman at dapat nating laging tandaan.
Yan, paki-transfer lang sa English kasi pag Tagalog ang haba eh. Pag in English, ang iksi lang eh. Totoo lang eh. Yan, pero yung ating Bible verse ay makikita sa Matthew chapter 18, Mateo chapter 18, verses 10 to 13. Kung meron tayong mga Bible, tayong lahat ay tumayo at tayo ay magbabasa ng banal na kasulatan sa pangunguna ni Sister Mikay. Matthew chapter 18, verses 10 to 13. At sa karagdagan niya, ang supporting verse niya ay Lucas 15. Pero ang babasahin lang natin, Matthew chapter 18, verses 10 to 13. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Pakaingatan ninyo huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung nawala ang isa sa mga yon? Hindi ba iniiwan niya ang siyam na putsyam na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanya natagpuan, higit niyang ikakagalang ang isang ito kaysa siyang putsyam na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit, na napahamak ang isa sa maliit na ito. Amen. Purihin lang tayo, manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa bait kalaking naririto, na binigyan mo ng pagkakataong mapakinggan, mabasa ang iyong banal na salita, Panginoon. Hangad namin, Panginoon, ang iyong presensya, Ama, sa pangalan ni Jesus. Hiling namin ang iyong banal na Espiritu mo sa amin upang lubusan namin maintindihan, maunawaan ang iyong banal na salita, Panginoon. Umimunawa ito sa aming puso at magawa namin ito habang kami narito at naghihintay sa muli mong pagbabalik. Kasihan mo kami, Ama, itago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang higit na maparangalan ng lahat. Sumaiyo nawa, Panginoon, ang lahat ng aming kapurihan at pasasalamat pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Sus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Yan. Matthew chapter 18, verses 10 to 13. Ito yung paksa nung kami pumunta doon sa Word of Hope Society. Yan. Yung anniversary nila. At ito yung topic niya sa Matthew 18, 10 to 13, Lucas 15. Yan, yung nawawalang tupa. Yung 100 na tupa, nawala yung isa doon. At yung pastol, iiwan niya yung 99 para hanapin yung nag-iisa. Amen! Yan yung paksa niya doon. Pero binigyan tayo ng revelasyon ng Panginoon at ito'y ibabahagi natin sa araw na ito. Kaya yung ating title, ang tatlong great love of God you must know and you must remember. Tama ba English o mali? Tama ba? Na kailangan natin laging tandaan at alalahanin sa ating mga buhay ngayon. Yan. Ang tatlong bagay na dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan. Purihin ng Diyos. At meron tayong translator na lang. At ang ating key question, what are they or what are those three things? Yan, tama ba, Brother Joshua? Yan, intindihin nyo na lang. Yan, kasi yung pagkatagalog ang haba eh. Yan, pag in-English siya, napaka-easy lang. Okay, yan. Yan, yung... Ano ang mga ito? Yan, ano yung tatlong bagay na yun na dapat natin tandaan sa tatlong napaka-great na pag-ibig ng Diyos sa atin, na dapat natin laging alam sa ating mga buhay at dapat laging natin naaalala habang tayo naririto sa mundong ito. Amen? Ayan, kaya yun yung title Meron tayong tatlong bagay na dapat malaman sa ating buhay habang tayo naririto at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ayan. Siyempre, ang unang bagay dyan na dapat natin laging tinatandaan habang tayo naririto sa mundong ito, yan, kailangan natin malaman na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay very personal. Amen? Naniniwala ba kayo na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay personal, individual?
Amen? Paano natin nasabi? Paano nasabi sa talatang ito? Babalikan natin ang talatang ito. Matthew 18, chapter 13. Dito pala tayo sa 13. Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikinagagalak. 10 pala, mali, sumobra ako. 10 to 11. Matthew 18, 10 to 11. Yan. Unang bagay na dapat natin alam at dapat nating laging naaalala sa pag-ibig ng Diyos ay tayo ay iniibig ng Diyos personal sa ating buhay. Amen. Matthew 18, 10 to 11, pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen. Isipin niyo yan, ay talata rin. Pakaingatan. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus na mag-ingat tayo sa bawat isa sa inyo narariyan, sa bawat isa sa atin na naririto, o sa bawat tao dito sa mundo. Sa kahit sinong mayaman o mahirap, marunong o mangmang parang pangit tignan, pero sa Bible may binabanggit kasing gano'n eh. Pero kung sa ating pandinig parang ang sakit pakinggan eh. Pero gano'n talaga. Mayaman o mahirap, mabuti man o masama, dapat iniingatan natin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi natin pwedeng husgahan kung sino man sa atin. Kung maging nakikita natin, kahit na nakikita natin siyang gumagawa ng hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi pa rin tayo pwedeng humusga dahil wala tayong karapatan sa bagay na yun. Hindi tayo Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus, pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel, ang inyong mga anghel o ang bawat isa sa inyo ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Tanungin mo yung sarili mo, sino ka? Para talagaan ng Diyos, ng anghel niya na laging nandoon sa harapan niya. Amen? So, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay mayroong mga anghel doon sa langit na laging nandoon sa Ama. Imagine mo yung sistema ng bagay na yun, ng proseso na yun. Ano yung unang bagay na naiisip mo sa Diyos patungkol sa iyo? Ang Diyos ay laging ang mata ay nakatingin sa iyo at sa akin. Amen? So, ibig sabihin, ikaw ay kilala ka ng Diyos. At dahil kilala ka ng Diyos, meron siyang inuutusan para magbantay sa iyo. Amen? Meron siyang inuutusan para may gumabay sa iyo. Kaya napakahalagang malaman ng bawat isa sa atin yan na yung paglitaw natin sa mundong ito ay hindi aksidente. Ito ay niloob ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya at meron siyang gustong bagay na ipagawa sa iyo na dapat mong malaman sa buhay mo. Kaya ganoon na lang kung bakit may itinatalaga siyang mga anghel sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, kilala tayo ng Diyos personal. Amen? Kaya kami tinutuka siya para sa iyo eh. Kasi kung hindi kanya kilala personal, baliwala ka sa kanya, hindi na siya magtatalaga ng mga anghel. Sino ang mga anghel kung gano'n? Sabi ng Hebrews, sila yung mga espiritu na nilalang upang tulungan ang mga taong maliligtas at ikaw yon. Kaya napakahalaga ka sa Panginoon dahil ikaw ay isa sa mga tao na maliligtas. Lalo na kung ikaw ang iyong isip at puso ay bubuksan mo sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus. Yan, lalo na kung ikaw ay hindi magiging kagaya ng konsepto ng kaisipan ni Esau noong time nila ni Jacob, yung nagluluto si Jacob ng mapulang gulay. Amen? Hindi niya binigyan ng importansya yung pagiging panganay niya, baliwala sa kanya eh. Ay napakahalaga nung panahon na yun sa mga panganay eh. Samantalang si Jacob, dahil alam niya yung konsepto yun, pinapahalagahan niya sa kanyang buhay, yung salita ng Diyos, isipin natin, pinapahalagahan ni Jacob sa kanyang buhay. Ganun na lang siya kung bakit gusto niyang makuha yung bagay na yun. Ka-agresibo. Kaya gagawin niya ang lahat, makuha niya lang ang pinakamahalagang bagay na yun. Dapat ganun din tayo sa buhay natin. Kaya lang naman natin hindi gagawin ang lahat. At baliwala sa atin yung ating mga katungkulan kasi hindi natin kilala lubusan ng Diyos eh.
Hindi kagaya ni Jacob, alam niya eh. Alam niya yung kapangyarihan ng pagiging panganay eh. Alam niya yung katakilaan ng pagiging panganay. Alam niya kapag itinalaga siya ng kanyang ama, talagang mangyayari ang bagay na yun. Hanggang sa saling lahi niya eh. Ganun siya kaseryoso. Ganun niya tinitignan ang karapatan na yun. Tayo, hindi natin tinitignan yun eh. Kaya sa ating paglilingkod, kung minsan, pag-ewang-gewang tayo, para tayo usok eh. Lumibitaw, nawawala. Lumibitaw, nawawala. Para tayong langaw. Pag binugaw na nandiyan pa rin. Aalis, babalik, aalis, babalik. Amen? Pero isipin natin yung tagpo na yun kay Esau at kay Jacob. Nasa Hebrew po ba yun, Pastor Eddie? Yung kahit anong, Romans, kahit anong gawin niya, kahit siya'y lumuha. Hebrew 12, ayun, sa pananampalataya. Hindi niya na may ibabalik yung mga bagay na naganap na. It is finished, sabi ng Diyos. Amen? Naganap na. Ginawa mo na eh. Tapos na. Kahit anong pagluha, ay hindi mo na pwedeng maibalik yun. Yan. Ganun yung ating buhay. Ganun yung ating proseso dito sa mundo. Lalo na yung ating kaligtasan. Amen? Kaya lagi mong tandaan, bawat isa sa atin dito sa mundo na isinisilang, kilala tayo ng Diyos personal. Amen? Kaya personal din sa buhay mo, sikapin mo na maging kagaya tayo ni Jacob, na gagawin ang lahat, makuha lang ang pinaka-the best. Na tayo bilang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, na gagawin ang lahat, mapasaya lang ang Ama na pinaglilingkuran natin. Ang ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating buhay, ang kanyang ikaliligaya, ang ating konsepto. Gawin natin ang lahat. Dahil kilala tayo ng Diyos. At lagi natin tandaan ang bagay na yan. Personal, kilala tayo ng Diyos. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito, sinasabi ko sa inyo. Ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Kasi kilala tayo ng Diyos. At dahil kilala tayo ng Diyos, pinapahalagahan niya tayo, personal, binibigyan niya tayo ng mga toka, na mga tumutulong sa atin para mas maipadaman niya sa atin yung pag-ibig niya sa atin. Kaya tandaan natin yan at huwag natin kalilimutan. Tayo ay kilala ng Diyos, personal. Ayan. Tinatawag niya tayo sa ating pangalan, sabi ng John chapter 10, verse 3. Yan. John chapter 10, verse 3. Verse 3. John chapter 10, verse 3. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Amen. Purihin ng Diyos. Ganyan tayo kakilala ng Diyos personal. Kaya tandaan mo yan at isipin mo sa buhay. Isipin natin at lagi natin dalhin sa ating mga puso na kilala tayo ng Diyos personal. At alam niya ang ating mga pangalan. Kaya huwag natin siyang bibiguin sa lahat ng pagkakataon. Seryosohin natin yung buhay natin, lalo na ngayon na tayo naglilingkod sa Panginoon. Huwag natin tularan si Esau, yung katangian niyang hindi serious. At dahil hindi siya serious, kahit anong gawin niyang pagluha, hindi niya na naibalik yung karapatan niya bilang panganay. Nadamay patuloy yung saling lahi niya. Amen? Ganun kasi noon eh. Kaya talaga maglilingkod talaga yung saling lahi niya sa anak, magiging angkan ni Jacob. Yun. Kaya isipin natin palagi. Huwag natin kalilimutan. Lagi natin isipin at lagi natin alalahanin na kilala tayo ng Diyos personal. Ganyan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin una. Amen? Biruin mo, isang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, tinatawag ka sa iyong pangalan. Alam mo ba, na nung lumitaw ka sa mundong ito, hindi naman talaga yung magulang mo yung nagpangalan sa iyo? Ang Diyos. Amen? Kasi wala ka pa eh, hindi pa nga sinisilang yung magulang mo, yung salita na ito, nandito na eh. Tama ba? Sino rin yung magulang na una pa, na isinulat itong talata sa Bible na to? Taas kamay. Meron ba? Nasaksihan niyo ba si Jesus nung panahon, nung magulang natin? Hindi.
So, ibig sabihin, maging magulang natin. Kilala ng Panginoon. Lahat ng tao, sino lang sa mundong ito, tinatawag ng Diyos sa kanyang pangalan kasi siya yung lumitaw eh. Amen? Kaya ganun tayo ka-personal na dapat natin laging inaalala na napakahalagang dakilang bagay na dapat nating laging alam at tinatanggap at inaalala, binubulay-bulay sa ating mga buhay. Kaya personal din sa buhay natin dapat paglingkuran natin ang Panginoon ng pinaka-the best. Magaya nga ng sabi ko, huwag tayong tumulad kay Esau, hindi siya serious. Akala niya lahat biro. Akala niya berba lang ang lahat. Ay hindi ang Panginoon ang kausap mo, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya dapat maging seryoso tayo sa mga bagay na binibigay niya sa atin ngayon, pinahihintulot niya na maging tayo sa panahon ngayon. Amen? Swerte natin, sa totoo lang, pinagpala. Mapalad, sabi ng Bible, pinagpala. Sa salitang pang masa, mundo, swerte. Pero sa biblical, pinagpala, mapalad. Kasi tayo, nakakilala sa Panginoon. Isipin niyo ibang bansa, lalo na yung mga komunista, yung mga iba yung Diyos, biruin nyo, paano sila. Pero ganun pa man, hindi natin sila pwedeng musgahan kasi buhay pa sila. Pero biblical, sinasabi ng Diyos, marami talagang mapapahamak pagdating ng panahon kasi marami pumipili sa malawak na pintuan, malawak na daan, at kukunti ang pumapasok sa makipot na pintuan. Amen? At iilan lang talaga ang mga pumipili sa daan ng matuwid na katotohanan kung saan si Kristo ang nasa dulo. Amen? Kaya tayo, gamitin natin sa tama yung ating privilege na binigay ng Diyos sa atin. Seryosohin natin ang ating mga pagkatawag, yung ating buhay ngayon. Gaya ngayon, kung ikaw ay musikero, pagigihan mo yan. Kung ikaw ay tagapagturo, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay taga-akay, kung ikaw ay taga-invite, pagigihan mo yan. Kung ano man ang katayuan mo sa church na ito, pagigihan mo yan. Kung ikaw ay tagapag-awit, pagigihan mo yan, ibigay mo ang pinakadabi sa Panginoon at seryosohin mo yun. Ano ba lang yung ginagawa, gawin mo ito na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen? Yan. Number 1, ang tatlong pinakadakilang pag-ibig ng Diyos na dapat nating malaman at laging naaalala. Una, kilala tayo ng Diyos, personal, individual. Kaya individual din yung kaligtasan natin. Kaya hindi porket nandito ka na nga sa church, sa totoo lang ay talagang seryoso ka. Na talagang, hindi kasi lahat ng nasa church talaga serious. Sa totoo lang, na nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi ang kaaway nandiyan yan. Sabi ng John 10:10, naparito siya upang manira, mangwasak at pumatay. Okay? Buti na lang, may karugtong yun, naparito ako upang ang tupa, si Jesus, ay bigyan ang tupa ng isang buhay na masagana at ganap. Amen? Pero salamat sa Panginoon kasi lahat tayo ay inaanyayahan niya, lahat tayo ay binababalaan niya, kagaya sa Matthew 18:10-11. Yan, binababalaan tayo dito na huwag natin aksayin yung pagkakataon na binibigyan tayo ng pagkakataon para gawin yung inaatang niya sa atin buhay. Pribilehyo ito na naririnig tayo at dapat siniseryoso natin yun. Amen? Kasi anytime sa buhay natin maaaring mangyari mga bagay na hindi natin alam na mangyayari sa atin. At taging ang nakakaalam lang ang Diyos na may lalang sa atin. Amen? Ang buhay kasi natin ay parang usok ng katulad. Agad lumilitaw, agad din nawawala. Tama po ba? Sino rito yung alam mamaya yung mangyayari sa kanya? Sino rito yung alam bukas magiging komportable na yung buhay niya? Sino rito yung alam na mabubuhay siya ng 100 taon? Wala. Kasi mamaya, bukas, sa makalawa, maaring may mga bagay na hindi natin magustuhan nangyayari sa atin. At isipin natin ang mga bagay na ito. Kaya dapat seryoso tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayo iiglap. Sabi nga ng Bible, huwag niyong hayaang magkaroon ng pagkakataon ang dyablo. Dahil ang dyablo ay parang liyong o atumal at
at naghahanap ng masisila. Huwag na tayong dumamay sa Kanya. Kasi ang impyerno, sa kaalaman ng lahat, hindi yung ginawa para sa atin. Ang impyerno ay ginawa para sa diablo at sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Amen? Ayan. Number 1, dapat alam natin at lagi natin naaalala na ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ay una, very personal. Yan, personal. At sa karagdagan yan, kaya wala tayong oras, basahin na lang natin yung awit 139 verses 1 to 16. Yan, sige, basahin ko na lang ng mabilis. Yan, awit, mga awit. Nabasa na natin tulong nakaraan 139 verse 1 to 16. 139 verses 1 to 16. Ako na lang magbabasa, 1 to 16, mabilis lang. Yan. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo na, ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan, kung sa akin nag-iingat, nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyong karunungan. Saan ako makapupunta upang ako'y makatakas? Sa ibang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ay kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas, pasilangan, o kaya'y ang tirahan ko'y ang daluyan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung aking pagtaguan ay ang dilim sa pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maringning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Hatiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Biruin mo yun, ha? Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga, tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Sa buto ko, sa katawan, noong iyan ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Dumalaki ako roon sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakikita na hindi pa man isinilang. Batid mo na ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito'y nakakitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Pero mo yan, ha? Yung pagsilang natin at yung pagpanaw natin, alam ng Diyos. At kung natulong ka sa sinapupunan ng iyong magulang, ng ating mga magulang, tayo, yung ating mga muscle, yung ating mga buto, siya na ang gumagawa noon eh. Siya ang naglalang noon eh. Tama? Lahat ng bagay na iisipin mo, alam na ng Diyos, kaya paano tayo makakaiwas at makakatakas sa Kanya? Amen? Anong dapat natin gawin? Dapat tayong matakot at sumunod sa Kanya, kagaya ng sabi ni Solomon. Seryosohin natin ang buhay natin na meron tayo ngayon. Bigyan natin pagpapahalaga, yung nandito tayo sa church at nakaupo dyan at pinagintulutan niyang makinig tayo kasi pwede niya namang patayin na lang tayo, hindi na tayo makaabot dito eh. Pwede naman pagka doon ka pa lang sa tahanan mo, pigilan niya na yung buhay mo. May mangyari na sa iyo sa daan, magkasakit ka o kaya kung ano yung mga bagay na maganap sa iyo. Amen? Kaya ipagpasalamat natin sa Panginoon na narinig tayo at binibigyan niya tayo ng pribilehyo mapakinggan siya. Maparangalan siya, awitan siya, paglingkuran siya. Kagaya ni Brother Aldrin, nagkaroon siya ng 20 taong kaarawan ngayon at siya ay pinitulog ng Panginoon. Hindi lang siya, tayong lahat na nabubuhay ngayon. Ipagpasalamat natin sa Panginoon kaya lagi nating isipin yung isa sa mga dakilang pag-ibig na yan ng Diyos na very personal na ibinibigay sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, number 1. Ikalawa, isipin natin palagi yung
pagkikare sa atin ng Panginoon. Yung care, yung malasakit niya sa atin, na kuminsan hindi natin napapansin. Kasi mas nakatuon tayo sa mga bagay lang na mga gusto lang nating mangyari sa atin. Tama po ba? Yung gusto natin, lahat kasi bagay, puro pabor lang sa atin eh. Tama? Hindi natin nakikita yung plano ng Diyos. Kagaya sa buhay ni Jacob, ni Esau, plano ng Diyos yun eh. Plano din ng Diyos na talagang mahirapan siya eh. Kasi dahil doon sa ginawa niya, consequences, dahil doon sa consequences na yun, sabi ng Bible, nagbubunga ng katatagan at katatagan ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Diba? Dahil sa nangyari na yun, naisip niya yung kamalian niya, at dahil doon, dapat lang, kagaya ng magnanakaw sa krus, dapat lang tayo papako sa krus na ito. Ganun kaisipan ni Jacob eh. Talagang ito yung mangyayari sa akin kasi pinili ko ito eh. Pero totoo lang yung plano ng Diyos yun. Pero dahil hindi niya naman iniisip sinisisi yung Diyos kagaya ni Job, na tinatanggap niya ang lahat, hindi, dahil may Diyos, hindi talaga mangyayari, lalo na sa ating mga marurunong na eh, matatalino na eh, alam na yung banal na kasulatan, yung mga matataas na yung pinag-aaralan pagdating sa Bible, pinangungunahan nila yung Diyos eh. Kaya may mga katuruan na kaliwas sa totoo lang na minsan nakalulungkot mga kapwa din nating Christian eh. Kaliwas sa salita pa rin ng Diyos yung tinuturo nila. Dahil sobra na silang talino. Pero kagaya ni Jacob. Hello? Sa tingin niyo ba, hindi niya alam na ang Diyos ay makapangyarihan at nagpaplano ng lahat ng bagay? Hindi. Alam niya yun. Kaya lang, dahil sa ginawa niya, tinitignan niya yung mga bagay na nagawa niyang mali at tinatanggap niya sa buhay at dahil doon, nagsisikap siya sa buhay niya na maging matibay kasi kagagawan niya yun eh. Alam niya yun eh, kaparusahan niya yun eh. Pinagtiisan niya. Ganon din naman tayo. Lahat ng bagay ay plano ng Diyos. Mabuti man o masama na nangyayari sa atin dapat pagtiisan natin ito at ipagpasalamat at sikapin maging kalugod-lugod pa rin sa Diyos. Amen? Tama po ba? Amen. Ayan. Plano ng Diyos yun eh, sa buhay natin, gaya mo. Nung time na naligaw din ako ng landas, natuto ko mag-bisyo, nakasama ko yung mga pwede kong maging dahilan para magkasala ako sa Diyos. Plano ng Diyos yun eh. Kung di ako naging ganun, hindi ako mapasok ng contraction kasi ang taas ko ng pangarap doon eh. Gusto ko maging engineer. Tamad naman ako mag-aral. Gusto ko mag-aral sa mataas na paaralan, sa mga private school. Wala naman kaming pang-aral. Dahil sa pride, binaba ko ng Panginoon, hindi ako mag-contraction. Ang liit ng tingin ko sa mga contraction workers, sa totoo lang dati, hindi ako mag-contraction, ganyan-ganyan, nagpapala sa inyo ng araw, hirap kaya no. Pero ginawa ko ng Diyos na ganun. Pag nagpataas ka talaga, ibababa ka ng Diyos eh, pero hindi dahil hindi ka niya mahal. Para turuan ka, kagaya ni Jacob. At kapag tinanggap mo yung bagay na pagtuturo ng Diyos na yun, makikita mo yung plano niya. Nakalain mo ba na sa plano pala ng Diyos sa akin na yun, magbubunga. Meron pala siyang gustong maligtas na kagaya ng kinikwento ni Sister Rachel kanina. Ako kasi, iniisip ko yung mga nangyari sa akin ay plano talaga din ng Diyos. Pinatuto ko magbisyo, nahihirapan ako, ultimong panigarilyo, hinihingi ko sa kabarkada ko, sa bawat taong makita ko. Plano ng Diyos yun. Bagamat hindi niya gustong gawin ko yung mga masasama na yan, pero yun talaga eh, gumagawa ng paraan ng Diyos. Hindi lang para sa akin, hindi para sa mga ibang tao rin na gusto niyang maligtas. Kung hindi ko naranasan yung mga bagay na yun, hindi ko makakasama rito si Sister Nora, hindi rin siya maliligtas. Tama po ba? Baka hindi ko anak si Diron, baka hindi ko anak si Ninor, na minsan nagagamit dito. Tama po ba? Ganun ang mga plano ng Diyos kung bubuksan natin ang ating mga isip. Kaya ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Natutulog ka man, kumakain ka man, gawin mo ang lahat ng bagay para sa Diyos. Ipagpasalamat mo, mabuti man o masama, lahat ng natatanggap mo at pagkakatamong bumawi, kagaya ni Jacob. Amen? Bumawi ka sa Diyos. Isipin mo, una, mahal ka ng Diyos personal. Pangalawa, yung kalinga niya sa iyo. Ano yung kalinga niya? Sige, balikan natin yung banal na kasulatan. Sa Matthew 18:12. Anong sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa?
ng mga iyon, hindi ba niya iiwan ang siyam sa bundok upang hanapin ang naligaw? Pero isa ka lang nag-iisa ka lang, willing iwanan nag-aalaga yung 99 para lang sa'yo. Ganun, nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ganun si Jesus, na nagmamalasakit sa atin. Kaya niyang iwan ang 99 ng mga tupa ng mga tao na yun para hanapin ka lang. Amen? At kapag ikaw ay nakita niya na, kung babalikan naman natin yung Lucas 15, pinapaiksi natin, medyo ang bilis ng oras, okay? Lucas 15, verse 5. Pakibasa, Sister Miguel. 15 verse 5. Lucas chapter 15 verse 5. Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Amen! Pag nakita niya yung tupa na nawala sa isang daan na yun, nakapin niya yun. Sabi nga ni David ako po'y isang pastol ng tupa. Kapag kinukuha ng leon ang tupang naalagaan ko, hinahabol ko ito at pinapatay ko ang leon na yun. Pero yun, ganun si David sa mga tupa niyang inaalagaan. Yung isa kinuha ng leon, habulin niya yung leon kahit saan sila makarating, bulin niya yun para puksain. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Willing siya hanapin ka saan ka man naroroon. Kaya nga walang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ang kamatayan, ang paghuhukom, ang mga anghel. Kasi hindi tayo makakawala pag tayo inibig ng Diyos. Kaya dapat lang natin laging alalahanin yung dakilang pag-ibig na yun sa ating mga buhay. Amen? Pero yun, pag nakita ng pastol yung kanyang isang tupa na yun, iwan niya yung 99, pero hanapin niya yun, tupa, alam niya yung pangalan, sabi rin, pinapangalanan niya yan at nakikinig sa kanya yan, alam niya yung bawat pangalan. May pangalan, Meron! Meron! Punta siya sa bundok. Meron! Kamusta ka? Diba? Parang gano'n. Hanapin niya kung may gasgas ba to. Baka nakagat ng bayawak, ng leon. Tapos, masaya-masaya. Ipapasan niya yun. Yes! Purihin ng Diyos. Nahanap po si Meron. Diba? Ganon. Use your imagination. Diba? Ganon ang pag-ibig na dakila ng Diyos sa atin. Iniiwan niya ang 99, hanapin ka lang. Personal, siya mismo. Amen? Kaya ang sino man sa inyong sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Buti na lang, meron dyan ang sino man. Tama? Kilala ang pangalan mo ng Diyos. At willing siyang hanapin ka saan ka man naroon. Ang tanging bagay lang na dapat mong ibuksan ang iyong puso, ang iyong kaisipan sa kanyang dakilang pag-ibig na binigay sa iyo. Amen? Maraming tao hindi alam yung bagay na yan kasi wala na silang panahong pakinggan ang sinasabi ng Diyos sa buhay niya. Amen? Mas pinipili niyang tignan yung nakikita lang ng kanyang mga mata. Amen? Pero nawa, buksan natin ang ating espiritual na isip, mga mata at puso sa buhay na salita ng Diyos. Amen? Yan, tandaan yan. Personal ang pag-ibig ng Diyos dakila sa atin. At dahil sa personal ang pag-ibig, hindi lang basta personal, siya'y laging nagmamalasakit. Hahanapin ka niya sa ka man naroroon dahil ikaw ay pinili niya. Mga lahing pinili, grupo ng mahalikang pari. Meron kang katungkulan sa Diyos na dapat mong gawin. Isang bansang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Bayang pag-aari ng Diyos mga hinamo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Yun yung tungkulin natin na dapat ginagawa. Dapat masaya natin ginagawa ito at dapat seryoso tayo. Amen? Yan. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang dakilang pag-ibig niya sa atin, personal. Pangalawa, nagmamalasakit siya sa atin. Hinahanap ka niya. Kagaya ng alibubong anak. Dito rin sa Lucas yun. Basahin natin. Hindi lang yun. Ito pa.
Pag nakita niya yung tupa na yun, sabi rito sa Nabako, ayan, hindi pa pala, ayun, basahin natin yung alibughong anak. Di ba yung sa alibughong anak, lumayas yung, kinuha niya yung mana niya, yung isa. Tapos nabuhay sa sarili niya. Lustay niya yung mga ari-arian niya eh. Pero yung bumalik siya, di ba? Naisip niya, kasi dumating yung kahirapan, nawala na siya ng kayamanan, namasukan siya. So yung amo niya, wala na siyang ibang makain. Halos pagkain ng baboy, kinakain niya. So naisip niya, pagkain, sarap pa dito yung pagkain ng mga katulong namin. Magpapapong ba ako sa ama ko? Di bali nang huwag niya na akong ituring na anak. Amen! Pero yung puso niya, di ba? Ganda rin ang isip at puso niya kahit na suwalin siya eh. Pero kung naisip niya pa yun, pwede naman niyang isipin, anak naman ako ng tatay ko eh, lahat naman ng kanya, balik na lang ako doon eh, papa kasi hindi eh. Yung naisip niya pa rin, humble pa rin siya eh. Pero yun, kahit hindi niya lang ako ituring na anak niya, basta doon lang ako, at least may nakakain ako doon. Pero ano sabi nung tatay niya, nagkita sila, suotan niya ng bagong damit, at lagyan ng singsing at magpatay ng tupa, pinatabang buya. Tama! Ganun, nagmamalasakit. Ang tagal na niyang hinihintay pala yung anak niya na yun na muling bumalik. At wala lang siya kasi magawa kasi desisyon na yun. Kaya natin, pag nagdesisyon tayo sa sarili natin, walang magagawa ng Diyos. Kahit anong gawin niya sa'yo, gagawa ng paraan ng Diyos, magpapadala ng tao para mag-Bible study sa bahay niyo, hindi ka makikinig. Hindi mo alam ginagawa ng Diyos yung paraan para sa'yo eh. Gusto, mahal ka niya eh. Kaya lang, hindi ka nakikinig, ilipas yung mga panahon, ganun ka pa rin, magpapahama ka na, gagawa na naman ng paraan ng Diyos sa'yo, papadala na, hindi ka na naman makikinig. Ano mo yung decision mo, pinuuna mo pa rin, pero hindi mo naiisip kasi sarado yung spiritual nating isip eh. Kaya pakalinawin natin ang ating isip sa Diyos, buksan natin ang ating isip. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Bagin ng Diyos ang plano niya sa buhay natin, mga planong magdudulot sa atin ng kasiyahang lubos. Jeremiah 29:11. Kaya hawakan natin yung plano ng Diyos na yan. Huwag tayong maging matigas, huwag tayong maging sarado, maging bulag sa ating mga spiritual na paningin. Isipin natin yung mas malalim na kahiwagahan ng karunungan ng Diyos, ng dakilang pag-ibig ng Diyos na inilaan niya para sa atin. Lalo na sa mga taong narito ngayon at sa mga taong nasa palibot ng church dito, nagbibigay pahintulot, pakinggan ang banal ng salita. Umahal tayo ng Diyos at tayo ay personal niyang kilala, nagmamalasakit sa atin. Amen? Amen po ba? Nahihinip na tayo. Number 3. Yan, hindi na natin binasa yung alibugho kasi medyo 11:30 na. Number 3 pa lang tayo. Ang huli, yan, tatlo lang naman to eh. Tatlong dakilang bagay. Lagi natin iisipin ang dakilang bagay at dapat natin inaalala sa ating mga buhay, tayo ay espesyal at unique. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay very special and unique. Tandaan natin yan, kakaiba, natatangi. Unique, natatangi eh, di ba? Tama po ba? Mas tagal ng unique. Natatangi. Tama. Kakaiba. Unique. Natatangi. Bakit? Sa tingin nyo? Bakit tayo special? Sa paglikha pa lang. Pero yung mga, hindi nyo ba alam na lahat ng nilalang dahil lang sa salita ng Diyos? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Pansinin nyo yun. Yung mga hayop, yung mga puno, tama? Yung mga tubig, tama? Pero tayo at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Pero yun, doon pa lang isip-isipin mo, buksan mo na agad yung isip at puso mo sa Diyos. To God be the glory. Amen? Pinapahan natin ang Panginoon. Ako pag-iisip ko yun, wow. Salamat Panginoon, ngayon ko lang, sa tinagal-tagal ng pagkakataong nabuhay ako sa mundo, ngayon ko lang naisip ito. Amen? Naninilang mo pala ako, pinaghirapan mo ako, special at unique, very unique. Image and likeness of God. Amen? Pero isang laking pagkakataon na iparanas sa atin ng Diyos na kamukha natin ng Diyos. Amen?
Kamukha natin ng Diyos. Larawan at wangis tayo ng Diyos. Very special. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, kaya sabi, sino ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao sa sandaling panahon, nilalang mo na mas mababa sa iyo ng kaunti. Bakit kaunti? Kaiba na lang natin siya. Diyos, tao tayo eh. Ang Diyos ay Diyos eh. Tama po ba? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, dahil kay Kristo eh, naging mga anak na rin tayo ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ganun din yung tayo eh, tao eh. Anak tayo eh. Kung ano ang ama, yun yung anak eh. Kung anong puno, yun ang bunga eh. Amen? Kaya nga, nilalang mo ng mas mababa ka ng kaunti sa iyo eh, sabi ni David eh. Sino ba ang tao, anak ng tao, upang iyong pahalagahan? Sa sandaling panahon, nilalang mo ng mas mababa lang ng kaunti sa iyo. Amen? Biruin mo yun. Napaka-special at very unique na pagkalalang ng Diyos sa atin, hindi natin napapansin. Kaya kung paano lang natin abusuhin yung sarili natin. Kaya sisiyaw talaga nung nalaman ko na, wow, maling-mali ang aking ginawa talaga ng panahon. Kaya sa buhay ko ngayon, hindi ko na babalikan yung maraming buhay ko na yun. Amen? Kaya isipin mo yan, kaya huwag mong bibigyan ng pagkakataon ang diablo sa buhay mo. Tandaan natin, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Nananahan dito ang Espiritu ng Diyos na pagdating ng panahon dapat makita sa bawat puso natin. Amen? Kaya huwag natin dudungisan yung katawan na ito. Amen? Very unique ang paglalang ng Diyos dito. Very special. Amen? Kung paano siya nagmamalasakit, pag nakita niya yung tupa, kinakarga niya yan, siyempre, check up niya, ano yung masakit sa'yo, parang anak mo, di ba? May sakit ka ba? Ano ba yung kakainin mo? Sa gano'n, sa anak natin eh. Pero yung sa tupa na, imagine niyo yung pastor kung paano siya nagmamalasakit sa tupa. Baka kinagat yun ng leon, saan? Titignan. Ako nga sa alaga akong aso, pag may pulgas eh. Tinitignan-tignan ko yung bawat sulok niya. Ganun din yung mga pastol ng tupa. Tignan niya kung saan may tama ng kagat ng hayop o baka nahulog, napilayan. At sabi doon, ipinapasaya niyang ipinapasan. Hindi niya na pinapahakot. Iisip ko tuloy yung footprints in the sand eh. Diba? Akala natin kung minsan, pinahayaan na tayo ng Diyos pero hindi natin alam, nakita niya yung yapag niya sa buhangin sa dagat. Bakit ganun? Isang pares na lang ng paa. Yung nakikita ko, Panginoon, pinabayaan mo na ba ako? Pero hindi niya alam, kinarga pala siya ng Diyos sa oras na siya ay lubok na lubok sa buhay niya. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Akala natin, tinatalikuran tayo ng Diyos pero kinakagano pala tayo para kagaya ng tupag pinasan niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos for God be the glory. Kanyang dakilang pag-ibig sa atin ay very special. Very unique. Kaya seryosohin natin yung buhay natin. Hanggang tayo narito sa mundo. Amen? Ano pa? Sabi doon, hindi pa natapos sa Lucas 15:17. 15:7. Balikan natin 15:7. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilang, ito yung number 2 kanina. At ganun kasi nagmamalasakit ng Diyos sa atin, dagdag lang natin yung 8 sa Lucas 15:8. O kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pila at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba magsisindi siya ng kandila sa ilawan? Wawali siya ng buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito ay kanyang makita. Yun yung sa number 2. Ganun kasi ang care ng Panginoon. Nag-a-access siya ng panahon para sa atin. Una, kilala niya tayo personal. Pangalawa, ina-aksyahan niya tayo ng panahon. Napakahalaga sa Diyos kasi ng buhay natin. Sa mahabang panahon, sabi ng Bible, pinagtitiisan niya tayo. Amen? Pinagtitiisan niya tayo sa lahat ng oras. Kapag nakita na niya, sa 9, ito, number 3. Kapag nakita na niya, pero balikan muna natin yung Matthew 18, chapter 13. Tandaan ninyo, kapag kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Ganon tayo ka-importante, ka-unique sa Diyos. Napakahalaga natin sa Diyos. Unique, special.
mas higit na siyang masisihan kumpara sa 70. Amen? At ang sabi dito sa Lucas 15, kung ating babasahin, 59, kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salapi. Ganun din yung tupa. Magdidiwang yung pastol sa taas. Yan. Balikan natin yung Lucas 15. Yan. Lucas 15, 5-6. Kapag nakita na niya ang tupa, ay masya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanayaan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa ko nawawala. Ayan. Biruin mo yun. Hindi lang basta niya masaya siyang natagpuan niya yung tupa na yun. Hindi. Mag-i-invite pa siya ng mga kaibigan niya upang ipagdiwang na ikaw ay kanyang natagpuan. Ganyan kasaya ang Diyos sa buhay mo, kapatid, na kahit anong kasalanan na meron tayo nagagawa sa mundong ito, pag tayo ay natagpuan ng Diyos at tayo nagbukas ng ating puso at isip sa Diyos, ipagdiriwang Kanya. Kaya sabi ng Bible, libo-libong anghel ang nagagalak sa langit. Amen? Ganun tayo, ka-unique at special sa Diyos. Kaya dapat mo ito laging tandaan at alalahanin. Kaya dapat mong seryosohin kung ano ang meron ka ngayon na itinalaga ng Diyos sa buhay mo, yung pangalan mo, yung buhay mo, yung lahat-lahat sa iyo, yung ikaw na narito ngayon nakaupo dyan at nakikinig sa kanyang banal na salita. Sa lahat ng taong naaabot ng kilig na ito, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, special ka sa Diyos, unique ang pag-ibig niya sa iyo. Kilala ka niya personal, nagmamalasakit siya sa iyo, at napakahalaga mo sa Kanya. Nawili siyang isakripisyo, pati ang buhay niya sa krus para lang hugasan ang iyong kasalanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Sa Diyos ang parangal at papuri. Hindi kaya sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Imagine niyo, siyam na punsiyang na tupa. Ikaw ang nawala, nag-iisa ka, kayang iwan niya para lang sa'yo, para lang matagpuan ka niya at ibalik sa kanyang kahawan. At upang magdiwang siya, pagdating ng panahon sa buhay na walang hanggan, na pinangako niya sa'yo at sa akin, na umibig sa kanya. Amen! Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Nawa, lagi natin buksan ang ating kaisipan, ating damdamin palagi sa dakilang pag-ibig ng Diyos na yan, na laging ibinibigay niya sa atin. Kaya huwag tayo magbulag-bulagan sa buhay natin ngayon. Ito ay binibigay ng Diyos sa lahat, anuman ang kalagayan mo. Mahirap ka man, mayaman ka man, may kapansanan ka man, may sakit ka man, maganda ka man, malakas ka man, matalino ka man, o hindi gaano, o ano, kahit ano. Ito ay binibigay ng Diyos sa bawat tao na nagbubukas ng kanyang pagdinig, higit sa lahat ng kanyang puso sa kanyang banal na salita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, lagi natin tatandaan at huwag natin kalilimutan ang tatlong dakilang pag-ibig ng Diyos na ito sa atin. Mahal niya tayo personal, mahal niya tayo nang nagmamalasakit sa atin, at mahal niya tayo very special and unique. Palakpakan natin lang ang Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo lahat ay tumayo at tayong lahat ay umawit ng isang awit bago tayo magbukas sa panalangin sa umagang ito. Purihin ng Diyos. Awitan natin ng Diyos, pupurihin ka, O Diyos. Yan. Papurihan natin ng Diyos, parangalan natin ng Diyos sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Wala tayo kasing ibang pwedeng ibigay sa Diyos eh. Kasi kulang ang salitang salamat talaga para ibalik ang pinakadapos na pasasalamat. Yan. Sa pamamagitan ng ating mga tinig, ng mga puso, umaawit ng pabulit para sa Kanya kahit paano nakakapag-ibig, luwalhati tayo sa Diyos. Kaya salamat. Tinuruan tayo ng maawit ng Diyos. Tinuruan tayo kung paano tayo makakapagbigay siya sa Kanya. Yan. Sa banal na Espiritu na putulong sa atin, pasalamatan natin ang Diyos.
sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na dakila na iyong binibigay sa amin, Panginoon. Kilala mo kami personal, Panginoon, individual. Alam mo ang aming pangalan at tinatawag mo kami sa aming pangalan na ito. Sino kami, Panginoon? O sino kami mga tao? Alam ng tao kung ang iyong mahalagahan. Alam mo, Panginoon, ang mas mababa sa iyo ng kaunti. Sino kami, Panginoon, na makasalanan, na paulit-ulit na itinatakwil ikaw na aming Diyos, na paulit-ulit bumabalik sa aming mga buhay. Na kahit ganun kami, Panginoon, ang iyong mga palad ay bukas na bawat isa sa amin na muling babalik sa iyo, Panginoon. Sapagkat hindi ka namitigo ng paghahanap sa amin, kagaya ng tubal na mawala sa isang daan, Panginoon. Iniiwan mo siyang napagsiyam para hanapin kami, Panginoon. Saan man kami naroon, alam mo lang aming kalagayan. Kami ba na iyong alam mo, mauna pa ako sa lahat ng suliranin, sa pagkakaramdaman, sa kabiguan, sa lahat ng kalungkutan na aming dinaranas, Panginoon. Nandiyan ka, Panginoon, at pag kami natagpuan mo, masaya mo kaming pinapasan. Tinulungan na lahat ng aming mga dalangin. Nagmamalasakit. Ginagawa yan. Binibihisan. Binibihisan yan, Panginoon. Nagtuliwag ang lahat ng hukbo ng anghel sa langit. Kapag kami, Panginoon, ay iyong natagpuan at kami ay kapag tumilig sa iyong panawagan, Panginoon. Sino kami, Panginoon? Para pag-ulan mo ng mas ng magandang oras na ito, pag-aksihan mo ng panahon, para kami ay alamin mo, Panginoon, ang kawangis at panalawag mo. Sino kami, Panginoon, para ibigay ang pangalang taglay-taglay namin ngayon, Panginoon. Sino kami, Panginoon, na walang halaga, walang ibang alam gawin kundi magkasala, pero kahit ganun kami, Panginoon, naging tao ang salita at namuhay sa piling namin, sabi ni John D. Bilangin, Panginoon. Kasaksiyan ang kanilang pagmamagana ng isang Diyos ay nagkatawang tao para tubusin kami, Panginoon. Tubusin ako, tubusin sila na nakatayo ngayon diyan sa templo na ito, sa mga tao na nakikinig sa panawagan na ito, sa kanilang mga tahanan. Sino kami, Panginoon, para pagbigyan mo ng buhay at ialay sa krus, na bagamat ikaw ay tunay at likas na Diyos, hindi mo pinagpilitang mabuhay kabanbayang Diyos. Sa halip, ikaw ay nagpakumbaba at nabuhay na parang alipin, Panginoon. Hindi ka sanay sa kalagayan bilang tao. Ikaw ay Diyos na sanay sa maraming buhay bilang hari sa langit. Pero dahil sa pag-ibig mo sa amin, ang mga bagay na hindi mo nakasanayan ay sinikap mo tuparin upang mangyari, Panginoon, ang kaligtasan na meron na kami ngayon, na ipinakita mo at pinaalam sa amin na kami ngayon bilang mga nakadinig, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito ay magpapapasok sa iyo sa aming mga puso upang pagdating ng panahon, makakasama mo kaming magdiwang sa langit kung saan kami nararapat tumira kapiling mo. Salamat, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, muli kami sa iyo nakikiusap. Kaluguran mo kami, Panginoon, at gawin instrumento upang gamitin mo naman sa iba na hindi pa nakakakilala sa iyo upang abutin ng kaligtasan na nais mong ipamahagi sa lahat, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay na ito. Patuloy
patuloy mo kaming turuan. Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu, pakipisanin mo sa amin nang sa gayon. Mangyari na ba ang iyong kalooban sa buhay namin, Panginoon? Purihin ka. Salamat sa dakilang pag-ibig mo na personal, na nagmamalasakit at very unique at special, Panginoon, na binigay mo sa aming lahat na naniniwala na nanampalataya sa iyo, o aming Panginoong Jesus. Purihin ka. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin. Amen. Yan, purihin ng Diyos at announcement ang ating gawain.